Hi mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Yung live-in partner mo, parang pinipilit mo lang yung sarili mo sa kanya? Ganun ang nararamdaman mo? Opo, kasi may 4 na po kaming anak. Ilang beses na rin po siyang nagloko. Okay. Pero teka lang sabi mo hindi ka pa niya pinapakasalan. Opo, until now. Tapos may 3 na kayong anak. 4 po. 4 na. So bakit mo nasabi na despite of that fact na meron na kayong 4 na anak is hindi siya seryoso sa'yo, hindi ka niya mahal? Parang ganun po. Paano mo nasabi yon? Kasi every time na sinasabi ko sa kanya kung kailan niya balak akong pakasalan, kasi paulit-ulit sinasabi sa amin na kailan ba kayo magpapakasal, 4 na yung anak ninyo. Parang ganun po. Parang wala siyang balak. Kailangan ko siyang yung pilitin, parang ganun. Okay. Parang napipilitan na po siya kapag sinasabi mo pakakasalan ka. Bakit daw ayaw ka niyang pakasalan? Eh may 4 na anak na kayo. Hindi ko po alam. Hindi nyo ba yan na pag-uusapan? Di mo ba tinatanong sa kanya bakit? Baka naman meron yung pamilya sa walang senomar, ganon. Wala naman po kasi hawak ko po yung senomar. Okay. So ayaw ka lang talagang panindigan. Pero magkasama pa rin kayo ngayon, nagmamahalan pa rin kayo, ganon. Hindi. Nasa Maynila po siya ngayon. Bakit nasa Maynila siya? Trabaho po. Okay, nagtatrabaho. Pero hindi naman siya nagkukulang sa inyo. Lagi namang nakikipag-communicate. Ganon. Opo, sa mga bata lang po. Sa mga bata lang? Bakit sa mga bata lang? Tinatanong niya lang po kung kamusta mga anak niya. Pero ikaw, kinakausap ka ba niya? Ganon. Kinakausap niya rin po minsan. Anong pinag-uusapan ninyo? Tungkol sa mga bata. So parang wala ng love, parang wala ng spark, wala ng sweetness, ganon, na lahat na lang tungkol sa mga bata, ganon? Wala. Oh. Hindi ko feel, parang ganon. Hindi mo feel? Hindi mo feel na mahal ka niya. So ngayon, ito ang tanong ko sa'yo, ate girl, ate May. Kung ikaw ang tatanungin, halimbawa ikaw ang tatanungin lang, anong gusto mo mangyari sa relasyon ninyo? Siyempre para sa mga bata, gusto ko sana panindigan niya ako. Okay, sinabi mo ba yan sa kanya na husband or ano bang tawagan ninyo? Babe, gusto ko pakasalan mo ko. Sinabi mo ba yan sa kanya? Kasi noong unang sama namin, nagsabi siya sa akin after 10 years. More than 10 years na kami. So, ang sabi sa'yo ng lalaki, mag-anak muna kayo ng 4, tapos after 10 years, tsaka kayo magpapakasal, ganon. Sabi niya po. Okay. Siyempre ako na babae, umasa ako. Oh. Until na wala pa rin. Okay. So, ngayon, parang wala siyang plano sa buhay, parang ganun. Wala siyang plano sa buhay. Okay. So ngayon, ano ang gusto mong itanong sa akin? Dapat bang hiwalayan na 'yon o dapat pa rin ipagpatuloy ang relasyon ninyo? Ganon? Opo. Okay. So, ako naiintindihan ko yung mga babae na tumatawag na ganito. Kasi nga, lagi kong sinasabi, di ba, dito sa Tita Kim, ang mga babae, gusto namin yung may plano sa amin. Kasi we look for security eh. Hindi yung mga security guard not necessarily security guard. But we always love to be secured and to feel secured. Ganon kaming mga babae. Kaya mahalaga sa amin yung kasal, mahalaga sa amin kung ano yung plano ng lalaki para sa amin. Ngayon, kapag ganito kasi, hindi ko masabi na dapat mo na rin hiwalayan at hindi ko rin masabi na dapat kang magstay. Siguro ang pinakamaya advice ko sa'yo, ate girl, kung pakikinggan mo yung sinasabi ko is mag-usap kayo ng masinsinan. Kasi sayang din naman yung pamilyang binuo ninyo. Kung dahil lang sa fact na hindi ka pa niya pinapakasalan, ay mawawakasan nyo na. 'Di ba? Kasi hindi naman siya nagsasabi sa iyo na gusto niyang itigil ang relasyon. Baka naman meron lang siya mga pressures in life, may mga pinagdadaanan lang din siya. At saka baka naman hindi ninyo na pag-uusapan ng mabuti. Wala namang hindi na dadaan sa maayos na usapan. Kaya kung ako yung tatanungin mo, Ate May, siguro mag one-on-one talaga kayo, mag-date kayo na kayo lang dalawa. Pag-usapan ninyo kung ano yung plano ninyo for the present and for the future. Kasi kung kasal lang din naman, alam niyo hindi naman mahirap talaga magpakasal. Sa totoo lang
Lalo na ngayon, nauso naman yung mga minimalist na mga kasal. Uso naman yung haharap ka na lang sa judge, tapos meron ka lang isa, dalawang witness, okay na yun, di ba? Tapos kanya-kanyang kain na lang kayo sa bahay. Kung gastos ang iniisip, I don't think magiging malaking hadlang siya kasi kayang pag-ipunan eh. Hindi naman siya super mahal. Pero na lang talaga kung masyado tayong ma-ambisyon sa buhay na out of budget na. Pero kung talagang gusto lang natin talaga for the sake of kasal dahil mahal natin ang isang tao, kaya naman siyang gawin. So ang i-advise ko sa iyo, Ate May, is mag-usap kayong mabuti ng masinsinan. Kasi ayoko ring i-advise sa'yo na dahil ayaw kang pakasalawan, hiwalayan mo na. Kasi kawawa naman yung mga anak nyo at saka may pamilya kayo eh. I believe mahal nyo ang isa't isa. Baka hindi lang talaga kayo nag-uusap ng masinsinan at hindi nyo pinag-uusapan kung ano yung plano in the future. Kung hindi man ma-open nyo up yun ng asawa mo o ng partner mo sa buhay, edi ikaw ang mag-open up sa kanya. Wala namang masama kung ikaw ang babae nang magtanong na kailan ba tayo ikakasal. 'Di ba? Hindi naman makakasama yun sa relasyon ninyo eh. Hindi makakasama kung sometimes ibababa natin yung ego and pride natin na tayo na mismo yung magtatanong sa lalaki, kailan mo ba ako balak pakasalan, boy? Ganon. 'Di ba? So, yun ang sasabihin ko si Ate May, mag-usap kayo ng masinsinan ng jowa mo. Pwede ba yun? Apo. Ayun. 'Di ba? Walang nadadaan sa hindi mabuti at malalim na pag-uusap. Kaya mag-usap kayo, tapos balikan mo na lang ako dito kung ano na pag-usapan nyo. Okay, so maraming salamat, Ate May. Ayan si Ate May. Ayan, sabi sa inyo hindi naman ako dito reyna ng hiwalayan. Na lahat na lang ng mga advice natin dito ay, hay, hiwalayan mo na yan, ganon. Hindi. Alam niyo dito sa Dear Tita Kim, hanggat kaya nating ayusin yung isang relasyon, ayusin talaga natin dapat. Pero kapag wala na talaga, wala na talaga tayong magagawa, ganon. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.